Rabel Pahati po. Maraming salamat daw po sa inyo. And then sa 341 million po na nakuha ng Makati Medical Center po para sa iya po nila. Huwag po kayong magpasalamat sa amin. Trabaho po namin yan na maglingkod sa inyo. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyong sakripisyo sa panahon ng pandemya. Salamat sa ating mga health workers. Mr. Chair, Go ahead po, Senator Tulfo. nabanggit mo yung mga health workers. Meron ba taga DOH dito? Although medyo out of topic ng konti ito. Pero it still concerns health workers. I will address this issue sa DOH. I don't know kung masagot ako nitong si Yusek Bravo at Yusek Emily Liza Perez Chong. I think a couple of months ago or more, we did have a hearing about bullying sa mga healthcare workers, particularly sa mga doctors, mga newly graduate doctors, yung kapapasok ng mga doctors, nabubuli and may nagpapakamatay. And you're trying to address that. Again, may nagpakamatay na naman recently sa Chinese General Hospital na doktor dahil biktima ng pambubuli. What is being done? It keeps happening. Another doctor nabuwis ang buhay dahil biktim ng pambubuli. Nagpakamatay. Are we doing something? What kind of program do we have? You have na para mamamonitor ninyo ang lahat ng mga ospital para ma-ensure na walang mga doktor, especially itong mga bago, na sila ay biktima ng pambubuli na pala pamamahiya. Their stress as it is, tapos samahan pa ng pambubuli. Ang ending, they take their lives. Mr. Chair, Honorable Senator Tulfo, if I may answer, after po the hearing natin several months ago, the regulatory office of the DOH already issued and reiterated that sa lahat po ng hospitals, ng government hospitals na kailangan po ay safe ang lugar, sa isip, sa katawan, may ganun na po tayo. And then the very recent na ginawa ko po is that we also issued like email or a hotline for these aggrieved parties na meron po silang mapupuntahan or matatawagan. So in that note po, we are with the private sectors naman. When was this? Nag-issue ka ng mga email, mga memo, Opo. hotline? When Early was that? on po after po nung hearing natin ng This was sometime. more than a month ago. When was that hearing? Our first hearing po when you brought it up? mentioned this, opo, you brought this up around April or May. Last year? This year po, this year po. Okay. Tapos ni-reiterate po namin na parang may sumbungang bayan, pero sabi ko nga hindi siya dapat para din comfortable, hindi yung email, may email address kaming binigay, but meron din po kaming number na binigay for people to call on in case sila po yung aggrieved party. So, Maybe it's not effective. It's not working. The fact na meron naman nagpakamatay. Maybe come up with something better. opo, we will do that, Mr. Senator, kung we are actually coordinating on what would be the best, kasi nga po kung may very recent na ganyan na Ano yan? pangyayari Kasi po. alam mo na siguro na yung pamamahiya in front of the patients, and then ginagawa silang utusan, pinapamalengke, pinagdadrive ng senior, yung mga anak nila doon sa junior, ayos ng mga events, taga pili ng bulaklak, balloons, and then pagdating ng opisina, pagdating ng ospital, papapahiyain pa, iniinsulto, talagang bullying. And yung mga bagong doktor, nagpapakamatay. What do you call these new doctors? The new residents po, residents in opo. Yeah, these are the new resident doctors. And then yung mga senior, yun yung gumagawa sa kanila. Now, anong nangyari? Parang sa PMA lang yan, Philippine Military Academy. So, itong mga victim of bullying na they overcome it, nakakapasa, sila naman yung nagbubuli. So, it has to stop. That kind of practice has to stop. Think of something na para ma-stop yan. Mag-sample kayo, magsuspindi kayo. Parusahan nyo yung dapat parusahan. Wala pa ako nakikita, may naparusahan na ba ng bully?
Have I heard? Give me a list of those doctors of those hospital na kung saan may nabully. Madali lang yan eh. Doon sa mga hospital na binanggit ko sa inyo noon na may napakamatay, yung mga supervisors nila na parusahan ba? Someone has to answer for it. Dapat may managot kasi as long as walang managot, issue lang kayo na issue ng memo tuwing may pakamatay na new residency, doctor. It will continue on because itong mga nabuli at nakapasa sila, like I said earlier, sila naman yung mabubuli sa mga bago. So, let's do something about it. We will Mga act buhay. po. These doctors, sila yung nagsasave ng buhay ng mga pasyente. And yet they cannot save themselves. Why? Because it's bullying. How can they save themselves from bullying? It is something that you cannot cure. It's from within, it's psychological, it's emotional. So find a way to address this issue ASAP. ASAP. Yesterday pa dapat. Kaya ma-assure niyo ba ako? And then give this committee kung anong klase mga programa meron kayo in place para maiwasan itong bullying sa mga hospital. And I don't want to hear anymore, and I want you to promise me, kung nandito lang sana Secretary Herboso, to promise me na wala nang magpapakamatay na doktor ever. Dahil kapag meron, I will raise hell. Promise, I assure you. Makatikim kayo, baka mumurahin ko pa kayo. Ibig sabihin, naging pabaya kayo. Ibig sabihin, inutil kayo, you're incompetent, you're not doing your job to address issues like this. This is a serious matter. Make sure. Can I get a commitment from you na from now on, wala na magpapakamatay doktor? Dapat meron din kayo monitoring na pag nakita nyo, meron isang doktor, nasa tabi na lang, o wala sa mood, nababalitaan nyo, na binubuli, pull out nyo. Pagpahingay nyo muna. And then ipa-counseling. And then yung mga supervisor na bubuli, patawan agad ng parusa. Only then, may titigil na itong kabulsitan na ito. Can you assure me, Yusek? Opo. You have our assurance, Mr. Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Salamat po. Andito po si Dr. Hector Santos ng PMA. Do you have any statement? At Doc, kita niyo po, Yusek Chong, nawala na po ng boses si pakitugon po ng kanyang concern. Sir, effective ba ito? Meron akong bibigay candy sa boses. Effective ba ito, Doc? Gumagamit rin pa si Yusek Bravo para sa nawala ng boses. Doc Santos, Magandang hapon po. Senator, ng Philippine Medical Association. We were already appraised of yung problem ng bullying and some of our doctors who've had some suicides, no? Numbers were as early as January, February, mga 3 ho yata, and then bago ho yatang nadinig yun. So as early as May and June, since ang karamihan ho ng mga training programs ng mga hospitals, both privates and governments, are under the specialty societies. Like yung mga internist training is under Philippine College of Physicians, the Philippine College of Surgeons handle the training for surgeons, OB from POGs, who are all under the Philippine Medical Association. So pinatawag ho namin ng mga officers ng mga training institutions na ho yan, the specialty societies, and we pressed upon them to una-una, sabi nga nyo, stop the bullying. One of the things na napansin namin itong the last 2 to 3 years, medyo mahina ho ang emotional quotient ng mga ating mga younger doctors. But then yung mga unang dalawang nagpakamatay were already senior doctors din eh. Ito na recently itong merong bago na first year who were also bullied. And so we told them, you have to set in place, one, nagtalaga ho sila ng mga mental benefits, no? Yung nagtutulong, may psychiatrists who would help those who are medyo depressed or who are victims of bullying. Number 2, pinatupad ho na there will be no bullying in front of patients in the wards or no, and they should be handled in the private rooms of the training officers with the proper processes being done. So ginawa ho yun, that memo were issued to the training officers of the different hospitals and the specialties. We shall look again into that if there are new cases.
Napangako ho sa amin noon na ititigilan ho muna yung mahigpit na papastol dun sa mga residents natin. And we will try to continue with this process again. Thank you for bringing that to our attention. Hindi ho namin mapapangako na to stop na itong because there is no guarantee, but we are putting measures to it by having psychiatrists, those with mental issues undergoing some help from fellow doctors, and of course stop the bullying process. Teka muna, Doc, hindi ko ata gusto sabi mo itong mga bagong doktor medyo mahihina sila emotionally. Why Yes did you po. use that term? Marami ho kasi Kahit na na- siguro ikaw, kapag ikaw ay palaging binobomba at pinapahiya, siguro Opo. baka mangyari din sa'yo. I agree with Do that. not blame these victims, okay? Yun na nga ho. Ang ano namin, ang emotional Blame the quotient. people who caused Yes. to commit suicide. That's why we told them you should stop the bullying. The seniors should Exactly. be to stop that. Oo. Hindi magandang dating sa akin na parang pinapalabas mo mahina kasi sila, kaya sila papakamatay. Hindi ho. Marami ho kasi yung unang sabak nila after computer hulatan pag-aaral, napasok sa clinical, ang taas ho ng stress level. Kaya sinabi namin, bawasan ho nyo yung stress level, help them out. Exactly, dapat may preparation. Yun ho ang The ano. hospital who would accept them should be prepared with a certain program to make sure na maganda yung transition from computer to pag-asikaso ng pasyente. And Yusek, Chong, dapat pag tuwing merong mga doctors sa residency, new residency doctors nag-commit ng suicide, dapat yung mga direktor niyan i-sanction. Sino ba yung in charge dun sa mga residency doctors who are in charge para doon sa pagbabantay sa kanila? For department po, Mr. Senator, yung mga in charge, may training officers po in each of the department of the different specialty programs in each hospital. Then yung doktor, kung sino in charge sa pagmamanage ng mga residency doon sa ospital na may napakamatay, I want that suspended, investigated. Pangit naman may mga kamatay and then yung mga responsible, pangising-isi lang. Give me a list of those doctors na napakamatay na dahil sa bullying, and then what have you done at sino ng mga naparusahan. Dito special sa pinaka-last, senior pa pala, then give me a list. Anong ginawa natin doon sa hospital director? Dapat may maparusahan. Okay? Yan lang. At kayo dyan sa PMA, magbantay-bantay din kayo. Police your ranks. Diba? Kasi marami rin mga abusado mga seniors eh. Kasi dati biktima bullying sila and then ipapasa nila doon sa mga pag nakapasa sila, umakyat na sila papasa mas mababa. And do not ever use again the word na mahina kasi sila. Diba? Do not. Hindi maganda ang dating nun, sir. Sorry po, pero that is not the meant. Ang mahina ang loob, hindi ho. Hindi naman po. Dahil for them to pass the med school, talaga hong matibay yung mga yan. Exactly. Thank you, doctor. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Doc. Do you have an issue sa PhilHealth po? Well, Dr. Santos? we are part of the yung nag-usap-usap na ho, and I think Dr. Lechon and Dr. Dance during our even during the previous meeting na-present na ho yung, and we are one with them in the problem with the PhilHealth. So, against po kayo sa transfer ng Yes PhilHealth po, funds? sana po sana yung transfer. So, ang position ng Philippine Medical Association, HFAC, other medical groups, no? Against po kayo sa transfer? Opo, Andres ho kami sa transfer. And in fact, nagugulat din ho kami na kailangan pa yung HEA na 27 million, ay galing pa pala doon sa PhilHealth na sinasabi na nailipat nitong May. Akala ho namin, dapat yung PhilHealth na excess should at least go back for the benefits of the patients para hindi na ho sila mag-out of pocket. Marami pa ho nag-out of pocket dahil ayun pala may mga sobra pa ho. Yun nga po na-discuss natin kanina. Opo. May 500 billion na reserve fund pa. Dapat gamitin ito sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. So expand benefit packages, increase case rates, at yung pangako ni President Ledesma na i-recommend niya sa Pangulo na ibawasan po yung premium contributions. Anyway, babalikan natin mamaya kasi Senator Grace po may katanungan siya sa COA. Puntahan muna natin ang ating third topic para mapuntahan natin yung bill ni Senator Raffy Tulfo.
Ma'am, Yusek Chong, may we hear from DOH on the utilization of medical assistance to indigent and financially incapacitated patients program? Kasi masyadong umaasa po ang ating mga pasyente dito sa MAIP. We found out na ang dami pong pondo ng PhilHealth. So mas malaki yun eh. 500 billion yung pondo ng PhilHealth. Well, ito, limited lang po itong MAIP. Nag-aagawan pa ang ating mga kababayan. Kulang talaga, President Ledesma. Halimbawa, bibigyan ko lang po ako ng halimbawa. Pag na-admit po yung pasyente, 87,000 ang bill niya. Lunes po, pupunta yan sa PCSO, nakapila, madaling araw, bibigyan po yan ng 3,000, 5,000. Martes po, pupunta yan ng DSWD, bibigyan ng pamasahe, 3,000, 5,000. Pupunta na naman yan ng DOH. Doon po, bibigay yung MAIP, 10,000, 20,000. PhilHealth, ibabawas nyo, 10,000. May balanse pa yan ng 40,000. Mangungutang pa yan. Kung i-increase nyo po ang inyong benefit packages, increase rates, baka mas mababawasan pa o maging zero balance. Buti na lang po, meron tayong malasakit center na meron silang one-stop shop, kwarto. Ando doon po yung PhilHealth, DOH, DSWD at PCSO na mag-ambag-ambag sa hospital billing ng mga pasyente. Puntahan lang po natin si DOH USEC para sa utilization po ng MAIP. Honorable Chair, I would like to report to you the utilization rate of MAIP. In year 2023, it was already 93%. However, in 2022, it's also 93%. And to date, not to date, based on July 31, 2024 data, our utilization rate is 39.5%, Mr. Chair. 2020, 2022 po, 93%. In 2023, 93%. In 2024 po, as of July 31, 2024, it is now 39%. 39%, we are more than at the middle of the year, no? So, pero hindi pa rin kayo umabot sa 50% sa utilization. Mr. Chair, ito po yung July 31. Ito po August, marami na rin. Magkano po yung budget ninyo for 2024? 50? 58 po, Mr. Chair. 58B, Mr. Chair. Meaning hindi pa umabot sa 25 billion. So may pondo pa po. Pero sa PhilHealth, huwag niyong iasa sa MAIP lahat. Mag-contribute kayo dito. Question lang po, Yusek Chong. Ano nung update sa JAW, yung sa agreement? During the previous hearings for signing na po ito yung tutulong ang DSWD. Ayaw niyo bang tumulong ang DSWD sa inyo para mas mabawasan pa yung hospital billing ng mga poor patients, indigent? Mr. Chair, nasa Health Policy Bureau lang po as of to date. Pero dapat po kasi nung may date po na supposedly mag-sign na, pero ni-recall lang for the policy people to check on it. Tapos for the signature na po ni Secretary. Asek Domingo, kayo po sa policy cluster. 2 months ago pa yun, nangako kayo ni Secretary Herbosa na mapapirmahan. May plano pa kayong pirmahan na ito o wala na? Yes, Mr. Chair. Ganun po ka-seryoso yung pagpirma na kailangan yung CSW, complete staff work, para hindi ma-assail, hindi maka-question at hindi ma-challenge at tuloy-tuloy po yung AO. Pero pabor naman po kayo dito na matutuloy po ito, na tumulong ang DSWD. Opo, Mr. Chair. Chine-check lang po namin yung issuance mismo. Do we expect sa next hearing natin tapos na po ito? Fina-follow up po namin, Mr. Chair. May mga pumasok lang po ng mga MPACs, etc. Pero naka-prioritize po yan. Salamat po. Speaking of MPACs, sino bang pwedeng sumagot since wala rito si Secretary Herbosa? Anong update dito sa MPACs at saka ano bang dapat na ikabahala natin at ano bang ginagawa ng gobyerno para mapigilan po itong pagkalat nitong MPACs na to? Salamat po,
Mr. Chairman, Senator Bongo and Senator Raffy Tulfo. Ang Mpox po o dating pinangalanan na monkeypox ay dati na hong nasa Pilipinas. Noong July 2022 yung first case na na-detect po natin. Para mapaliwanag po natin sa ating mga kababayan kung bakit 2 beses na deklara ng Public Health Emergency of International Concern ang ating World Health Organization, meron ho kasing 2 uri ng Mpox, yung Clade 1 at yung Clade 2. Yung Clade 2 po, sinabing clade, parang yan po yung variant, yan yung pinakauri ng virus. Yung clade 2 yung kumalat nung July 2022. Ang case fatality rate po is less than 1%. Ibig sabihin, konti lang po yung namamatay. Sa kontinente ng Africa, yung clade 1b, napansin po nila sa taong ito, kumalat po siya. At ang kanyang case fatality rate in Africa umabot ng 10%. Marami po sa mga namamatay ay mga immunocompromised, people living with HIV, o kaya yung po yung mga matatanda o yung mga sobrang bata. Ang case fatality rate po na ito ay hindi ibig sabihin mangyayari rin sa Pilipinas. Depende ho yan kung paano natin hinahawakan ng ating mga pasyente at paano natin minamanage ang ating mga surveillance systems. Yun pong ating 33-year-old male patient from NCR na na-detect natin over the weekend. Siya po ay inaalagaan, na stable condition po siya. In fact, the plan of the department is to recommend discharge to home isolation if the attending physician is convinced that everything is stable. Malaki ho ang pagkakaiba, Mr. Chair, ng Mpox sa COVID-19. Ang COVID-19 ay airborne, mabilis pong makahawa. Ang Mpox ay close, physical, intimate contact. Dikit-dikit po. Halimbawa po ay magkatabi kami ng aking seatmate dito, hindi ko siya makakuha ng Mpox kung ako po ay meron, kung hindi naman ho kami magdidikit ng braso or kung hindi kami maghaharap-harapan. Hindi ho tulad nung ating COVID-19 na kahit yung 2 tao na malayo sa akin at humangin lang po ay pwedeng pumunta sa kanya yung Mpox. Doc, so ibig sabihin, hindi to airborne. Kailangan mayroong physical contact. Opo, ang terms So, po namin close and intimate physical contact. So kahit na hindi ka na mag-face mask, Ang face mask po, kung napakadikit talaga, for example, nag-commute or maliit na elevator, kasi po pag sobrang lapit na, pwedeng magkaroon siya ng droplet infection na sinasabi. droplet. Opo. Pero hindi po siya yung tipong magkalayo ho tayo, tas yung aircon ho ay bumuga na nakita natin sa COVID-19. Hindi po siya ganun. Okay. Correct me if I'm wrong or correct this information na kumakalat ngayon sa social media. Isa rin sa pinagmulan nito dahil yung content ng isang vaccine ang nagmumula rin dito, AstraZeneca particularly. Is that true? Is it false? Ito po ay hindi totoo, Mr. Senator. Maraming salamat po na raise niyo po for correction. No? Ang Mpox po ay matagal nang nasa mundo. Una ho itong natuklasan 1958, kaya ho siya tinawag na monkeypox, yung original name niya. May nakita hong mga unggoy noong 1958 na merong mga blisters ng mga pantal-pantal na nakikita, ng mga butlig. Una ho itong nakita sa tao noong 1970s, tumawid po mula sa unggoy na punta sa tao. At kaya lang po ito naging emergency noong 2022 kasi doon po nakita na kumalat yung kaso sa mundo, yung Clade 2 po. Pero hindi po siya galing sa any vaccine, more especially doon sa mga COVID-19 vaccines po. They continue to be safe and reliable. Okay, so at least galing sa inyo, official na yan. So mali yung informasyon na kumakalat sa social media na meron kasing halo doon sa Mpox, sa AstraZeneca. Kaya maraming kinakabahan uy, vaccine ako ng AstraZeneca, kinakabahan marami sa atin. So that's not true. Na may content doon, sinadya raw ihalo or nahalo doon para lumakas ang immune system ng isang tao for the vaccine. Kaya yung mga in-injectionan, malaking posibilidad na magka-Mpox. That's not true. That's not true, Mr. Chair. I can even give my personal assurance because my primary series was AstraZeneca. Very good. Very good. Clear. Now, ano po yung ginagawa ninyo para hindi na dumami pa yan dito? So, meron ba kayong ginagawang advisory sa ating mga airport, seaport? Nagipag-ugnayan na ba kayo sa ating mga taga-immigration?
Sa atin pong mga seaports, tuloy po yung pagmamatsyag ng Bureau of Quarantine. No additional special procedures, Mr. Chair. Pero yun pong ating parang index of suspicion. Ibig sabihin, pagka may dumaan po na alam natin galing sa mga lugar na hotspots, politely and always discreetly, a quarantine officer might ask 1 or 2 additional questions to make sure po na hindi naman makakapasok yung ating additional clade na sinasabi. But having said that, Mr. Chair, hindi na rin po namin nakikita yung pangangailangan na maghigpit sa travel restrictions kasi nga po matagal na pong meron naman talagang clade 2 na MPOX dito po sa atin. Thank you, ASEC Domingo. Mr. Chair, thank you po. I would like to acknowledge the presence of Senator Alan Peter Cayetano. ASEC Domingo, balikan ko lang, since you were designated as a spokesperson for malasakit centers, kumusta na po ito, yung mga malasakit centers at do you think katulad ngayon no, sa PhilHealth natin, sobra-sobra ang pondo nga ng PhilHealth tapos pinupush natin na madagdagan pa ang benefit packages, yung case rates para makinabang yung mga kababayan natin. Dahil part po ang PhilHealth ng malasakit center. Part po yan ng 4 na ahensya na lalapitan ng mga mahirap nating kababayan. At final po ang PhilHealth sa pagbabawas ng hospital billing. Kumusta na po itong inyong implementation ng Malasakit Center at patuloy ba ito nakakatulong sa pagpapabilis po ng medical services sa ating mga kababayan? Mr. Chair, kung mamarapatin po nyo, I can give po a general statement and then the operational details ipapasa ko sa aming undersecretary. Malaki po ang tulong ng Malasakit Center sa bilang one-stop shop. In fact, tama po kayo Mr. Chair dun sa sinasabing order of charging or kung sino yung unang sisingilin ng ospital. Kung di po ako nagkakamali, una or ikalawa ang PhilHealth. At sa pinakatuloy po ng formula, kung malaki ang binabayad ng PhilHealth para sa pagka-ospital, hindi na talaga kailangang umabot pa kasi pinakahuli dapat yung tao yung balance billing na sinasabi bago makarating kumbaga yung kahirapan bago makarating dun sa pasyente ang magiging sangguni niya or magiging shield niya una yung PhilHealth, susunod siguro yung mga ibang funds, nandiyan of course yung MAIP or MAIFIP ng DOH. So suma total kung lahat ng mga pader, ganoon na lang sabihin natin, yung mga pader na yon ay tumatalab, hindi na dapat makarating yung balan ng kahirapan dun sa ating pasyente. So I agree with that. We agree with that, Mr. Chair. And for the operational details, I respectfully pass to our Undersecretary Chong. Naalala niyo yung sinabi nag-issue po ng department order si Secretary Herbosa na wala pong pasyenteng matatanggihan. Nag-i-exist pa po ito? Opo, Mr. Chair, opo. Well, meron pa rin po, nag-exist pa rin po yung department order ni Mr. Secretary Ted Herbosa with regards po doon sa walang pasyenteng matatanggihan po. Salamat po.